Masayang araw po mga ka-PL. Yung nabanggit ni Bongbong Marcos na racket na palili pa rin niya mga kababayan sa susunod na taon sa kanyang zona. Puro yabang lang pala yun mga kababayan. Ha? Wala lang siyang masabi sa kanyang zona kaya pati yung yabang na racket laang mga kababayan, isinama niya na sa zona. Wala naman siyang nagawa kasi. No? Wala siyang ipagmamayabang mga kababayan. Hindi niya naman kayang ipagmayabang na naipakulong niya si Tatay Digong kasi tinatanggi naman nila yan, mga kababayan. O pati yung racket, nako, dinamay. Practice lang pala yun, mga kababayan, hindi katulad ng mga racket na nakikita natin na lumilipad o pinalilipad ng mga malalaking bansa. Kaya pala pinagtawanan si Junior, mga kababayan, hindi lang ng mga Pilipino, maging ng mga kano, mga kababayan niya, kumakalat sa social media, napakaraming mga kano na nagbablog na pinagtawanan si Marcos doon sa sinabi niya, magpapalipad tayo ng racket sa susunod na taon. Saan ka kukuha ng budget? Kaya naman pala, mga kababayan. Ito po, pakinggan natin at panoorin mga kababayan, ang paliwanag po ni Dr. Mark Cesar Talampas, mga kababayan, Deputy Director General for Space and Science o Space Science and Technology sa PILSA o Philippine Science Academy. Ayan, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, kung tama ba yung aking pagkakabanggit. O ito yung kanyang video, mga kababayan. Siya na po ang nagpatunay na yung rocket na ipinagyabang ni Junior, mga kababayan, hindi naman po daw abot ng kalawakan. Yabang mo talagang mamakaw. Ito na yung video. Panoorin na po natin. Yes, we are going to launch a rocket into space. Dr. Mark, can you educate us please? Rocket ito, gaano ito kalaki? And then, paano ang operasyon nito kapag ba ito lumipad? Doon pa sa kalawakan, ilang segundo, minuto na mag-stay siya ron? Ito ba ay magkukusa na lang babagsak? Paano? Okay po. So ito pong rocket na ite-test natin for next year. Ang height niya siguro mga roughly around 10 feet. Maliit lang po kumpara dun sa mga rocket na nakikita natin na orbital class. Tapos, yun nga, tulad po ng napaliwanag natin kanina, hindi siya aabot sa kalawakan sa ngayon. At pagdating niya ron sa para sa rurok nung yung height na maximum na mararating niya, babagsak na lamang po uli siya pabalik sa lupa. Okay. So mga ilang minuto lang po siguro yun, baka nga less than 1 minute lamang po. Kasi ang tinatarget natin ay medyo mababang height pa lang naman kasi nga umpisa pa lang naman po sa effort na ito. And then, itong inyo pong launching na ito, practically, ito ba ipag-test lamang sa kakayahan ng rocket hanggang saan siya makakalipad? O meron na ho kayong makukuhang informasyon doon sa kaulapan na aabutin nito? Okay po. Nabanggit na natin yung iba't ibang application ng sounding rockets kanina, no? Yung isa yung weather. Pero dito po sa particular na test launch natin, magsasakay po tayo ng sarili nating payload. At yung payload naman na yun ay, ang payload po essentially para may ginawa tayong device na isasakay natin sa rocket na yun. Ang susukatin naman niya ay mga radio signals. Gusto nating matest ito kasi gusto nating makita kung, for example, saang lugar ba medyo mahina yung signal at ganun yung application na gusto nating explore. Okay. Bukod po rin sa pag-test ng kakayahan ng rocket at ng kakayahan natin na mag-integrate ng sarili nating gawa sa rocket na yun, gusto rin nating ma-exercise dito sa test na ito yung proseso ng pag-secure ng permits, making sure na safe yung gagawin nating activity, pag-coordinate sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati sa local government, para po make sure na unang-una ligtas yung gagawin nating paglulunsad at ma-exercise natin yung proseso. Paano nga ba tayo makapag-launch ng isang rocket mula sa Pilipinas? O ayan, naliwanagan na ang lahat, mga kababayan. Test lang pala yun. Ewan ko kung kayo may narinig po sa zona niya na sinabi niyang magte-test pa lang sila. O pa lang, sila ng rocket. Parang wala ho ako natandaan. Ewan ko lang po kayo, mga kababayan, kung meron sila nasabing gayaan. No? Kasi ang pagkakaalam ho ng karamihan, talagang magpapalipad siya ng rocket tulad po ng mga nakikita ho natin sa mga malalaking bansa. Pati nga ibang lahi, talaga? Sure ka? Kaya mo? Flood control nga, hindi mo maayos. Sabi ng mga kababayan. Nagkalat yan sa social media, pinagtawanan siya, kinutya siya. Yun naman pala mga kababayan wala lang siyang masabi. Wala siyang may pagmalaki. Higit sa lahat. Ang higit sa lahat, mga kababayan, baka ang taas-taas po niya. Hay! Baka hay siya, baka lang naman kasi kung saan-saan na nakakarating yung mga sinasabi niya, siya pa man din daw po gumawa ng lyrics. Ano lyrics? Ng binabasa niya. Hala, matindi. Matindi pala maging writer tong mama na ito. Ay, nako. O, di ba? Sabi sa inyo, puro yabang lang, mga kababayan Lahat ng mga pangako niya, hindi po maituturing na pangako yan. Yabang yan. Yung 20 pesos na bigas, yabang din yan. Sinabi niya sa zona niya, meron daw nabibili. Asa ba? Totoo ba? Talaga bang meron yan? Mga kababayan? Kasi kung meron, bibili po ako. Kasi may binanggit siya no? Ewan ko lang, comment po kayo kung hanggang ngayon nakakabili ho kayo, malapit kayo sa bilihan ng 20 pesos na bigas. Comment po. Totoo
Hindi yung mga trolls yung magko-comment na sasabihin, oo, kahit wala naman kayo, no? Oh, alam ni Lord lahat, tandaan niyo yan, alam niya lahat. Ang mga sinasabi natin kung totoo o hindi, kaya magsabi kayo ng katotohanan. Okay? O ito pa, isang video, mga kababayan, karugtong po ito. Nung video na ipinanood ko po sa inyo kanina, yung mga inauna ho rito, mga kababayan, na si Marcos, nung nagpunta sa Kalinan, Davao City, sinigawan ng mga estudyante na bangag, sinigawan na, ano pa nga sinabi? Oh, layas, mga yawa, sabi gano'n, no? Lumayas daw kayo, mga demonyo. Oh, sabi pa nung isa, ang sarap daw tirahin sa wetpacks, no? Gano'n. Oh, eto pa, isa, mga kababayan, yung time na yon, unang video pinanood ko sa inyo, paalis na siya. Ito yung pagdating niya po, mga kababayan. Paglapag po ng kanyang sinasakyang chopper, kasama po ng mga bodyguards o security niya, ng mga sundalo. Ang sigaw naman po ng mga kabata, bata pa talaga, yung, alam mo yung, hindi pa kilala masyado kung sino yung presidente, ngayon si Marcos o si Duterte. Kasi ibang bata, mga kababayan, hindi to sa video mapapanood ninyo, ang buong akala ho nila, si Duterte, ang dumating. Tuwan-tuwa, ang sigaw tuloy Duterte, bumaba sa chopper si Junior. Aray niya. Ito yung video, panoorin po natin. Walang kasalanan ng mga bata doon, mga kababayan. Malay ba nila kung si Duterte pa ang presidente? Mga bata pa no? Kung si Marcos na. Di kaya, baka naman, talagang alam nilang si Marcos na ang presidente. Pero sinadya nilang asarin, Duterte sinisigaw. Usong-uso yan di ba? Kahit saan mapunta si Junior, ang sinisigaw, Duterte. Masaklap pa nga, mapunta siya sa ibang lugar, pinagmumura. Di ba? Kahit sa ibang bansa, minumura, anak ng tutsa. Duterte ang sigaw tuloy. Sinabi na lang ni ma'am na dili man na si Duterte, children. Kumbaga sa Tagalog pa, hindi man yan si Duterte, children. Si bangag man yan. Bumaba, nag-chopper, Duterte ang sinisigaw. Aray, grabe na pati mga bata. O baka inaasar na sa nulan ng mga kababayan. No? Kasi, siyempre, alam niyo naman po ang social media. Kapag kami mga, alam mo yung Duterte na dating sigaw, lalo na Davao City, nako. Duterte talaga yan. Baka sinadya ng mga bata. Bugoy ng mga bata na ito. Bugoy kayo ha. Sa susunod, children, wag niyo nang uulitin yan. Lalo magagalit sa ating mga taga-Davao yung mama. Okay, children. Mas mabuti, lapitan nyo, magmano kayo, di ba? Pilipino tayo Magmano kayo, tapos, Mr. President, birthday ko po. Ganun ba? Ganun. Birthday ko po bukas. Baka pwede mong ibigay ng regalo sa amin. Pauwiin mo si Tatay Digong. Ganun, Children, Ganun ang gawin nyo. Okay, mga away. Hilingin nyo lang sa kanya na birthday wish nyo. Huwag na siya magbigay kahit na cake. Basta pauwiin niya lang si Tatay Digong. Ewan ko lang kung di maantig ang puso niyan. Di ba, mga kababayan? Ewan ko lang kung di siya tablan ng kahihiyan o konsensya man lang, mga kababayan, di ba? Tulad nito, isa pang balitang ibibigay ko po sa inyo. Speaking of pauwiin si Tatay Digong. Ito, ang nagkulong kay Tatay Digong, mga kababayan, o ang kulungan ni Tatay Digong, itong ICC o sa Dahig Netherlands. Ayan, nagpasaklolo na po sa bansang Japan, mga kababayan. Nagpasaklolo na. Di ba ang presidente ng ICC ngayon, ano pangalan nitong babaeng ito? Mukhang tuko. Sorry po. Hindi, ano ko lang na. Sorry po, hindi po sinasadya.
Okay? O, ito na, nagpasaklolo sa Japan. Oh, kasi nga si Trump, inuusig na sila. Inasasara na sila, pinabubuwag na sila. Nako, paano na ito? Gulo na, nangyari sa ICC. O, ito ang balita. ICC nagpasaklolo sa Japan. Humingi ng tulong ang International Criminal Court o ICC kay Japan upang kontrahin ang panawagan ng administrasyon ni US President Donald Trump na hikayatin ang mga kasaping bansa, partikular sa Asia, na pumalas sa tribunal o sa tribunal. Di ba yan po ang mga tawag dito, ang panawagan ayan ni Donald Trump. Hinikayat niya kayo, kumalas na kayo. Para mabuwag yung ICC na yan. Ito pa, ayon kay ICC President Tomoko, ayan si Tomoko Akane. Tomoko Akane, mga kababayan, mahalagang papel ang maaaring gampanan ng Japan sa pagpapanatili ng suporta sa korte. Nako, mga kababayan, kinakabahan na ang ICC. Ito na yata ang katapusan nila. Patay kayo. Basta ang isang, yan, katulad niyan, ICC, mga kababayan, isang institusyon yan, di ba? Na humingi na po na saklolo sa isang bansa. Tagilid na yan, mga kababayan. Tagilid na. Ang gusto yatang mangyari nitong loko-loko na ang pangalan itong babaeng ito, Tokomo, magkagulo ang bansang Japan at ang Amerika, aba. Kasi hindi tayo marunong mag-Japanese. Kung marunong lang ako, mga kababayan, nag-Japanese na ako No? Gusto yata magkagulo nitong babaeng ito. Siyempre, pag kinampihan kayo ng Japan, ICC, edi magagalit si Donald Trump. Magkaiba kayo ng pananaw, kagustuhan, ayan. Di ba, mga kababayan? Tumigil ka, Tokomo. Tumigil ka. Kung tagilid na kayo, tanggapin mo na lang na mabubuwag na kayo. Salamat ka, hindi ako marunong mag-Japanese. Kundi nilapirot po yung uso mo. Edi ayos, mga kababayan. Ang mga balita na naihatid ko sa inyo, mga kababayan, gusto ko sanang tapusin na, pero eto pa isa. Na balita, mga kababayan, ay matindi ito. Nangangarap din pala itong mama na ito na maging mayor ng Davao City. Matindi ito. Ito, mga kababayan, hindi ko na po babasahin lahat. Davao City, 2028 mayor, mga kababayan, Nicolas Torre na Vice Mayor Carlo Nograles. Aba, magkatandem di umano itong dalawa, mga kababayan. Kung noon tumakbo ito si Nograles sa pagka-mayor, pero olats, kung totoo man itong balitang ito, patatakbuhin yata, no, ni Carlo Nograles, si Torre, sa Davao, tangina, paano nila na, saan humuhugot ng lakas ng loob itong mga taong ito? Mga kababayan. Pagkatapos ng ginawa ni Torre sa KOJC, buong Davao, hindi lang nga buong Davao Mindanao, buong Pilipinas, abot pa nga ng ibang bansa nalaman ang ginawa ni Torre sa KOJC. Na merong mga namatay, paano nila binaboy ang Kingdom of Jesus Christ, di ba? Ang compound ng KOJC, tatakbo ng Mayor Tosco Torre. Sigurado ka? Baka nga ultimo tumakbo kang barangay kapitan sa lugar ninyo. Saan ba? Puan ba itong mama na ito o sa Turil? Hindi ko alam No, basta may bahay sa Davao doon Baka hindi ka manalo Tatakbo kang mayor. Naknaputa naman, Torre. Sino matambal mo? Si Carlo no? Puta. Hindi ka nanalo mayor na karan. Halalan yan Ito ba talaga itong balita na to? Baka naman pinagtitripan lang tayo, mga kababayan. Baka pinagtitripan lang tayo ng mga bangag, ng mga loyalista, hindi naman totoo. Tapos, para i-content natin, bahala kayo kung totoo man ito o hindi. Pero Torre, halimbawa man kung totoo itong balita na ito, sir, naku po, sir. Para ho kayong kumuha ng martilyo na pinagpok nyo pag ulo nyo. Pag tumakbo kayong mayor ng Davao. Huwag nyo pong papangarapin kailanman. Maging politiko, malabo ho kayong manalo, sir. Maniwala ho kayo. Kahit sa lugar ninyo, doon sa Pulumulok. Subukan nyo pong tumakbo. Kahit barangay captain, hindi ho kayo mananalo, sir. Dahil sa mga, naku, yung ginawa nyo po kay Tatay Digong, hindi. Kayo po ang dumampot. Para madala sa dahig Netherlands, laki ng galit sa inyo. Ng mga tao, tapos tatakbo ka, gusto mo maging politiko? Huwag ka nalipong! Kung totoo man ito, mga kababayan, karapatan po ni Torre na tumakbo. Karapatan din naman po ng tao na wag siyang iboto. Okay, agad dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas!